Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat? Ako nga pala si Justin, 24 years old na ngayon at nakatira dito sa Sauyo, Quezon City. Pero tubong sa Smuan, Pampanga ako. Matagal mo na akong listener sa radyo at siguro noong 2018 pa. At netong pandemic lamang ay naging subscriber mo ako sa iyong YouTube channel. Simula noon ay eto na ang naging libangan ko bago ako matulog. Siya nga pala ang isishare ko sa inyong kwento ay nangyari. Matagal na ang nakakaraan. Kakasal lamang namin dito sa Sauyo mula sa Sasmuan at tumira kami pansamantala sa isang maliit na bungalow along Pascual Road. Malit lang ang bahay pero malaki naman ang bakuran. Katunayan ay marami itong mga puno sa paligid. Pero along Pascual Road ay may mga katabi din kaming mga bahay. At isa na roon ang bahay ni Lani na kaunang-unahan kong naging kaibigan sa lugar. Taga Pampanga rin kasi siya kaya madali kaming nagkasundong dalawa. Matagal na sinalani dito sa Sauyo. Katunayan ang kanyang ama ay dating kapitan ng barangay at ang kanyang ina ay kasalukuyang barangay kagawad. Sa barangay din nagtatrabaho noon ng mga nakakatandang kapatid ni Lani na sina Ate Rose at Ate Michelle. Anyway, madalas akong mag-sleepover sa bahay ni Lani at nung unay wala naman akong nararamdamang kakaiba sa kanila. Bagamat madalas na nakagkwento sa akin ni Lani na may mga naggaganap ng kakaiba sa bahay nila and mostly ito ay sleep paralysis. Hindi ko naman inaasahan na pati ako ay makakaranas din ito sa kanila. Although hindi naman bago sa akin. Kasi mahilig akong magbasa ng mga dark stories na ganon. Going back. Habang nag-sleep over ako sa bahay ni Lani isang gabi. Bago ako matulog ay nagpa siya akong manood ng preaching ng isa sa mga pastors namin sa YouTube. And suddenly, nakaramdam ako ng panghapdi ng mata. Na sinyales na need ko nang ipikit ang aking mata at ipahinga. Nakaidlip naman ako kahit na hindi ko na natapos ang preaching pero masama na ang pakiramdam ko. At masakit na ang aking ulo. That was around 12 a.m. tapos noong mapansin kong gising pa si Lani ay nagkwentuhan na lamang kami hanggang sa nauwi ang kwentuhan sa katatakutan. May mga ikinuwento sa akin si Lani na mga naranasan daw niyang nakakatakot sa lugar namin. Sabi pa niya ay maraming kababalaghan ang nagaganap sa kahabaan daw ng Pascual Road. Dagdag pa niya, dati raw na abutan niya ang buong Sauyo daw ay isang malawak na talihiban. Bago raw po ito, naging reclamation site ng mga informal settlers. And since talahiban daw ang lugar namin, kwento ni Lani na minsan daw ay naging tambakan daw ng mga bangkay ang lugar namin. Lalo na yung mga biktima ng salvage o mga babaeng biktima ng rape at sinachap-chap ang buong katawan. Siyempre ako dahil bago pa lamang kami noon sa lugar ay natakot kaagad. Totoo ba yung kinikwento mo sa akin? Tanong ko pa kay Lani noon.
Oo, hindi ako nagbibiro, Justin. Marami talagang kababalaghan ang nangyari dito sa lugar natin. Kabilang na ang bahay ko at yung bahay ninyo. Dagdag pa niya. Pero so far wala naman ako nararamdaman o nararanasang nakakatakot sa bahay namin. Wika ko naman. Well, swerte mo kung ganun. Pero Justin, hindi natin masasabi hanggat nandito ka sa lugar natin, darating ang araw o gabi na makakaranas ka ng nakakatakot na hindi mo makakalimutan. Babala pa ni Lani sa akin na siyang nagpakilabot ng husto sa akin. Hindi pa ako nakakita ng multo, lalo na ang makaranas ng kababalaghan sa buong buhay ko. Kaya iniisip ko noon, what if makaranas ako sa unang pagkakataon? Ano kaya ang pakiramdam, Papa Dudut? Sabi naman ni Lani sa akin ay hindi ko raw makakalimutan ang first time dahil siya daw hindi raw niya makalimutan ang unang beses na nakakita siya ng multo sa bahay nila. Samantala ay nagpaalam na ako kay Lani na matutulog. At yun na nga, nakaidlip na ako. Ngunit nalimpungatan ulit ako makalipas siguro ng 1 oras. Gising ako noon, Papa Dudut, pero hindi ko na maigalaw ang buong katawan ko. All I can do was to roam around my eyes dahil yun lang ang gumagana. Realizing na nag-sleep paralysis na ako. Marami akong boses na sabay-sabay na naririnig and telling me na, sige nga, pag-usapan nga natin yung mga buhay-buhay na yan. Mga boses na tila nasa isa kang auditorium o kulog na lugar tapos ay magkakasabay na sinasabi yon sa dalawang tenga mo. I was trying to call out and say Jesus. Kahit na hindi ko mabuka ang bibig ko nang suddenly ay kumakati ang mukha ko. Hanggang sa makakita ako ng isang lalaking nakatiwarik ang ulo. Ang paa niya ay nasa kisame at may mga kadena pa ito. Puting-puti na ang mukha na tila namuti na sa pagkakababad ng buong katawan sa tubig. Palatandaan na maaaring namatay siya sa pagkakalunod. Kinalma ko na lamang ang sarili ko sa pamamagitan ng pagsasabi ng Jesus kahit na hindi ko mabuka ang bibig ko. Nirecite ko din ang Luke 4 verse 18 to 19 as a prayer sa aking utak. Until naigalaw ko na ang buo kong katawan. Napabangon ako na parang galing ako sa ilalim ng tubig at hingal na hingal. Hinagilap ko kaagad ang tablet na nasa tabi ko para magpatugtog ng worship song para maikalma din ang sarili ko. Napakalakas yata ng tugtog ko dahil nalimpungatan din ang kaibigan na katabi ko. Kaya sinabihan ako na hina-hinaan naman. Samantala, pagtingala ko sa kisame ay napasigaw ako sa takot. Nagulat at napabalikwas naman si Lani sa kanyang kama at niyugyog ako. Ano bang nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Hindi ko naman napigilang sabihin sa kanya ang nakikita ko noong mga sandaling yon. Sabay turo sa kisame. Bi, may lalaking nakatiwarik. Agad namang bumangon si Lani at binuksan niya ang ilaw sa kanyang kwarto. Pero kasabay ng pagkabuhay ng liwanag ay nawala ng parang bula ang lalaki nakakadena at nakatiwarik sa kisame. Anong sinasabi mo? May lalaking nakatiwarik? Pagkaklaro ni Lani sa akin. Oo, lalaki may kadena siya sa paa at sa kamay. Maputla siya. Nakakakilabot ang itsura niya. Sabi ko sa kaibigan ko. Napansin ko naman na tila alam ni Lani ang sinasabi ko pero hindi na lamang siya nagpahalata sa akin dahil ayaw niya siguro akong matakot. Kakabasa mo yan sa mga horror stories sa internet kaya kung ano-ano na lang yung mga nai-imagine mo, sabi na lamang niya sa akin. Samantala hindi na ako nag-insist pa at sa halip ay inaya ko na siyang
buwaba na papunta sa kusina dahil nakaramdam ako ng pagkauhaw. Pumayag at sumunod sa akin si Lani dahil katwiran niya ay nagugutom naman daw siya. At yun nga, Papa Dudut, hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. At pagsikat ng araw ay umalis agad ako sa bahay ni Lani. Papa Dudut, totoo pala na kapag first time mong makakita ng multo, hindi mo yon makakalimutan. Nagkasakit ako pagkatapos noon tapos sa ilang gabi ko ring napapanaginipan ang lalaking nakakadena na dinadalaw daw ako sa aking kwarto. Kaya natakot akong matulog noon na siyang naging dahilan para magkaroon ako ng insomnia. Papa Dudut, umabot siguro ng 2 weeks bago ako tuluyang nakarecover. At sa loob ng 2 linggong yon, wala akong ibang ginawa kundi ang magdasal at magsimba. At nung nakarecover na ako ay hindi na ako nag-sleep over kina Lani. Although na-maintain pa rin namin ang pagiging magkaibigan namin. Samantala, naging magkaibigan din ang mga magulang ko at ang mga magulang ni Lani hanggang sa nabalitaan ko na lamang nalilipat na ng bahay ang kaibigan ko. At yung ama ni Lani na dating barangay captain, naggalok sa aking ama na kung gusto daw ba naming tumira sa dati niyang bahay. Ang sabi pa nito ay wala naman daw po kaming babayarang tubig o kuryente. Sila na daw ang bahala. Kailangan lang daw po na may tatao sa dati niyang bahay. Dahil sa maliit talaga ang aming bahay ay pumayag po ang aking ama. Sinabi niya ito sa aming mga anak niya. Nung una ay tumutol ako dahil unay napakalaki ng bahay na lilipatan, mahirap linisin. Pangalawa, alam kong may multo doon at ikinuwento ko nga sa kanila yung nakita kong lalaking nakakadena. Pero hindi nakinig sa akin sina mama at papa at lahat pa sila ay na-excite sa laki ng bahay. Naglipat din kami kinabukasan. Habang naglilipat, maraming mga tsismosa ang nagbubulungan. Sa dinadaanan namin, may isa pang nagtanong sa aking ina. Kayo ba ang lilipat dyan sa dating bahay ni Kap? Tumango at ngumiti na lamang ang aking ina. Nung paalis na kami ay humabol pa yung marites na 1 buwan lang ay aalis din kayo dyan. Hindi na lamang ito pinansin ng mga magulang ko at nagpatuloy kami sa paglipat ng mga gamit. Unang gabi namin sa bahay ay wala ang aking ama dahil panggabi ang kanyang duty sa trabaho. Dahil sa hindi pa kami nakapaglinis ng mga kwarto ay napagpasyahan naming maglatag na lamang sa sala at sama-samang matulog. Ang aking ina at kaming 5 magkakapatid, 3 babae at 2 duwag na lalaki. Nanood muna kami ng TV dahil di rin kami makatulog agad, siguro'y dahil na rin sa namamahay kami. Kinabukasan, nagising ako sa boses ni mama dahil sinisitan niya ang bunso kong kapatid. Hoy Totoy, anong oras ka natulog? Gabi-gabing naglalaro ka pa sa kusina. Paano kung may nabasag kang gamit natin? Sabi ni mama sa kapatid ko. Aba si mama, nauna pa nga akong matulog kina Ate Justin eh. Sagot naman niya. Napagising ako kagabi kahit na inaantok eh. Alam kong ikaw yung naglalaro sa kusina. Wika ni mama. Ma promise, hindi po ako yun. Sana kung naglalaro ako sa kusina sinilip niyo nang makita niyo ring hindi ako yun. Insist naman ni Totoy sa aming ina. Hindi lang ako kumibo noon, pero malakas noon ang kutob ko na minumulto ang aming ina. Samantala ay naglinis na kami ng bahay. Pagpasok ng gate ay may parang hallway papunta sa main door. Pagpasok ng main door ay bumungad ang pagkalaki-laking sala na may isang sofa set, TV at ilang pang kagamitan na sa tingin ko ay luma na talaga. Pagkanan mo ay may 2 kwarto na pagkalaki-laki na magkatapat. Ang mga pinto ay napagpasyahan namin na ang mga lalaki ay kanang kwarto
at ang mga babae naman ay sa kaliwa. May napakalaking salamin din na nagsisilbing pagitan ng mga kwarto. Sa kwarto naman sa ibaba ay magiging kwarto ng mga magulang namin. Sa kabilang banda, doon sa kwarto naman ng mga babae, ang kwarto kung saan ang dating kwarto ni Lani na nakitaan ko ng multo. Nakatawag ng pansin sa akin ang malaking butas doon sa kisame. Tumapat ako doon at sinipat kung ano ang meron doon. Bigla-biglang kinabahan ako at pinagpawisan. Sa takot ay binaliwala ko na lamang at nagpatuloy kaming maglinis. Paglabas ng kwarto, kakaliwa ulit at may isa na namang maliit na hallway kung saan sa kanan ay kusina at sa kaliwa ay ang CR. Sa likod nito ay labahan, may maliit na gate at sa likod noon ay malawak na lupain kung saan ay may mga puno ng mangga, bayabas, siniguelas at kung ano-ano pang puno. Natapos ang maghapon namin na pagod kung kaya't sa ikalawang gabi ay nakatulog kami kaagad. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako at lumabas ng kwarto para umihi. Dala ko ang cellphone ko para sa flashlight dahil kulang pa ang mga ilaw sa bahay at hindi pa gumagana yung iba. Bago makapasok sa CR ay may madadaanan ka ring katamtamang laki ng salamin. Nakita ko sa reflection ng salamin si Papa na papasok sa isa pang banyo, which is yung paliguan kung saan yung shower. Kahit antok pa ay natanong ko si Papa kung maaga bang natapos ang duty niya sa trabaho at kung maliligo ba siya ng ganitong oras. Pero hindi sumagot si Papa, kaya tinuloy ko na lamang ang pag-ihi. Narinig ko din ang paglagaslas ng tubig mula sa kabilang banyo. Nang matapos na akong umihi ay lumabas na ako. Natapos na din ang paglagaslas ng tubig mula doon sa kabilang banyo. Habang hinihintay ko si Papa na lumabas ng banyo ay nag-cellphone muna ako nang hindi inalis ang flashlight. Naisip ko ang tagal namang lumabas ni Papa sa banyo kaya binuksan ko na. Pagbukas ko ng pintuan ay walang tao at tuyo din ang tiles ng banyo. Papadudot ng lamig ang buong katawan ko. Nanlaki ang ulo ko at tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Sa takot at kilabot ko ay napatakbo ako. Nang madaan ako sa sala ay nakita kong tulog na tulog si Mama kaya sinubukan ko siyang gisingin. "Bakit anak?" Naghihikab pa si Mama nang tanungin niya ako kung bakit ko siya ginising. "Umuwi na po ba si Papa?" tanong ko. "Hindi pa, mamayang 6:00 pa ng umaga ang uwi noon. Bakit mo naman ay tanong?" Usisa niya sa akin. "Kasi nakita ko po siya kanina na nagsi-CR." Wika ko. "Sigurado ka? Anong suot niyang damit?" Usisa niya sa akin. Muli kong na-recall ang lalaking nakita ko na inakala kong si Papa. Mamayang kaunti bigla akong kinilabutan. Dahil naalala ko yung suot ng lalaking yon. Kapareho ng suot ng lalaking nakakadena na nakita ko doon dati. Agad kong ikinuwento kay Mama ang lahat pero sabi lang niya sa akin ay huwag akong matakot. Sabay na kaming natulog sa sala. Hinimas pa niya ang buhok ko kaya nakatulog din ako kaagad. Kinabukasan ay umalis ang aking ina kasama ang 2 kapatid kong lalaki para mamalengke sa Balintawak. Habang ang 2 kapatid ko naman na babae ay nasa kapitbahay para makipagkwentuhan sa mga kaibigan nila. Gustuin ko mang umalis din sa bahay dahil sa takot at kilabot na nararamdaman ko. Ay hindi naman po pwede dahil kailangan ko pang magluto ng kakainin sa tanghalian at kailangan ko maglinis ng bahay dahil napansin ko na malupa yung tiles at sa kasamaang palad sa may CR ito. Siyempre nagtataka ako noon pero hinayaan ko na lang. Sinimulan kong magluto. Habang nakasalang ang mga niluluto ko ay sinimulan ko na ang maglinis at naglampaso ng mga tiles. Inuna ko na yung sa may CR at nilinis ng mabilis.
Nagpatugtog din ako upang mawala ang takot at malibang habang naglilinis. Noong sa sala na ako naglalampaso, wala sa loob kong mapatingin sa CR at nakitang may mga lupa na naman sa may sahig nito. Siyempre, Papa Dudut, kinabahan ako kasi alam kong hindi na yon normal. Natatakot man ay kinuha ko ang tambo at winalis ang mga lupa. Habang nagtatambo ay napansin ko pang nababasa yung mga lupa sa sahig. Tinitigan ko ito at halos mapatalon ako nang makitang nagugis paa ng isang adult na tao yung pinaghalong lupa at tubig na nasa sahig. Nakalaunay naging parang basang putik. Inisip kong nagugis paa lamang ito dahil sa pagtatambo ko nakagawa siya ng sariling hugis. Ngunit napatakbo na talaga ako nang makitang nagkaroon na naman ng panibagong bangas ng paa ng isang adult na tao. Papa Dudut, hindi ko alam kung ilang segundo lang ang nagamit ko para nakalabas ng main gate. Habang hinihingal sa labas ay may hindi katandaang lalaki ang nagsalita sa likuran ko. May nakita ka ba o naramdaman? Dahil sa takot at kaba ay nagkwento na ako sa lalaki. Mula sa gabing may nakita akong lalaking nakakadena sa kwarto hanggang sa nangyari kanina. Wala na sa akin ang pangamba na baka hindi siya maniwala at isiping baliw ako. Ang isip ko noon ay may mapagsabihan tungkol sa nangyari sa akin sa bahay na yon. Nang matapos na akong magkwento, sinabi ko pa sa kanya na ayos lang po kung hindi kayo maniwala dahil maging ako ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Tumira din kami dyan sa bahay ni Kap bago kayo. Sinabi lang namin na mataas ang singil ng tubig dahil ayaw ng asawa ni Kap na magkwento kami tungkol sa aming karanasan sa bahay na yan. Nabalitaan ko lang na may bago na daw nakatira kaya ako naparito. Naging interesado ako sa aking narinig at sunod-sunod na tanong ang ibinato ko sa kanya. Bakit? Anong meron sa bahay na yan? Bakit sila nanggugulo? Bakit walang nabanggit si Kap tungkol dito? Anong meron sa bahay na yan? Marami sila sa bahay na yan. Ikaw ang ginugulo sa ngayon. Oo, sa ngayon dahil hindi magtatagal ay iisa-isahin nila kayo. Kaya ang payo ko sa iyo, pag nagpaparamdam o nagpapakita uli sa iyo, lalo na yung lalaking may kadena, pumikit ka at manalangin ang taimtim. Ngunit ang pinakapayo ko sa iyo ay hikayatin ang pamilya mo na umalis na sa bahay na yan. Hindi nyo kakayanin. Mahirap na at baka may masamang mangyari. Kwento ng lalaki sa akin. Teka, alam niyo po yung sa lalaki nakakadena? Sino po ba siya? Nagtatakang tanong ko. Sa puntong yon ay alam kong legit na ang kanyang sinasabi dahil binanggit niya yung kinakatakutan ko. Hindi ko sigurado pero ang palagay ko, isa ang lalaking yon sa biktima ng salvage na tinapo noon sa lugar natin. Hindi lang kasi sa bahay ni Kap nagpapakita ang lalaking nakakadena, kundi sa buong kahabaan ng Pascual Road. Nagpapakita siya tuwing 2:00 hanggang 4:00 ng madaling araw sa kalye. Naglalakad. Siguro hindi niya matanggap na pinatay siya at hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya ng hustisya. Kwento pa ng lalaki sa akin. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay umuwi ang aking 2 kapatid na babae at aming bunso. Kung kaya't nagpaalam na ang lalaki kasabay ng paalalang pumikit ka, maging matatag at magdasal. Mag-iingat kayo. Naiwan ako mag-isa sa labas dahil pumasok na ang 2 kong kapatid sa bahay. Dahil doon ay pumasok na din ako at pinakita sa kanila yung mga bakas ng maliliit na paa. Mabuti na lamang at hindi nawala kaya hindi ako napahiya. Alam kong natatakot na sila kaya niyaya ko sila sa labas at doon kami tumambay hanggang sa umuwi na noon si Papa galing sa trabaho. Makalipas ang 1 oras pag uwi ni Papa ay umuwi na rin sina Mama at yung 2 kapatid kong lalaki. Hindi nagtagal, Papa Dudut.
Nangyari na rin yung sinasabi ng lalaki sa akin kasi nakakaramdam at nakakakita na rin ng mga kapatid ko, lalo na ang bunso naming lalaki. At iisang nilalang lamang ang nagpapakita at nagpaparamdam sa kanila, ang lalaking nakakadena. Sa puntong yon ay naalarma na ang aking mga magulang. Kaya si mama inunti-unti na namin ang pagbabalik ng mga gamit namin sa dati naming bahay. At doon na tumira yung mga kapatid kong natatakot sa multo. Pero ako ay nanatili ako doon sa bahay ni Kap dahil sa pakiusap na rin ni mama, nasamahan ko siya. Samantala mukhang nagkatotoo ang hula sa amin ng mga marites sa lugar namin na sandali lamang kaming titira sa bahay. Dahil makalipas nga ang isang buwan ay bumalik si Kap at sinabihan kami na ibebenta na niya ang bahay at lupa na yon. Kaya bumalik ulit kami sa dati naming tinitirhang bahay. Pero makalipas pa ang 6 na buwan ay umalis na rin kami sa Pascual Road at lumipat kami sa bandang F. de los Santos Street na parte rin ng Sauyo. Sa ngayon Papa Dudut ay wala na akong nararanasang kababalaghan, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung mga nakita at naranasan ko. Kinikilabutan pa rin ako tuwing maaalala ko ang lahat. Kaya sa mga ka-online na nakikinig ngayon, magdasal po tayo bago matulog. Maraming salamat po ulit in advance kung mapipili po ninyong itampok ang kwento ko. Magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Justin. Maraming salamat Justin sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Anong gagawin kung makakita ng multo? Ayon sa mga paranormal experts, isa sa dapat mong tandaan kapag nakakita ka ng multo ay huwag kang magpapakita ng takot. Kung makita ka nilang natatakot ay lalo kanilang guguluhin. Dagdag pa ng mga paranormal experts, sabuyan ng asin ang buong bahay lalo na sa mga bahaging madilim at hindi masyadong naiilawan. Dahil dito raw madalas tumatambay ang mga unseen negative energies. At kapag may multo kang nakita, sabihan sila ng kalmado. Hindi kayo imbitado rito. Huwag din kakalimutang magdasal sa Panginoon at palaging banggitin ang pangalan ni Hesukristo. Nang sa ganon ay matakot ang mga nilalang at hindi sila manggulo sa iyo. Pero ang pinakamagandang solusyon pa rin daw ayon sa mga paranormal experts, umalis na lamang kayo sa lugar na alam ninyong haunted o pinamumugara ng mga multo at masasamang elemento. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories na aming ina-upload. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.